Noong 2012, pinatupad ng Administrasyong Aquino ang Bottom-up Budgeting o BUB. Sa BUB, tinitiyak ang aktibong partisipasyon ng mga lokal na samahan ng mga mahihirap na sektor. Kasama sila ng LGU sa paggawa ng plano at budget ng mga programang tumutugon sa pag-ahon mula sa kahirapan o ng Local Poverty Reduction Action Plan o LPRAP ng munisipyo. Sa kabila ng mapanlahok na proseso ng BUB, hindi maiiwasan ang mga problema at hamon sa maayos na pagpapatupad ng isang proyekto. Narito ang kwento ng isang BUB project sa Veruela, Agusan del Sur. Matatagpuan ang munisipalidad ng Veruela sa timog na bahagi ng Agusan del Sur. Ito ang pinakamatandang bayan sa probinsya. Pangunahing industriya dito ay ang pagtatanim ng puno ng goma, kaya naman ito ay nabansagan na Rubberlandia ng nakararami. Taong 2012 nang ito ay hinagupit ng Bagyong Pablo, ang pinakamalakas na bagyong dumaan sa lugar sa loob ng 20 taon. At mula noon, naging kalbaryo na sa mga mamamayan ang pagbangon. Kaning nga proyekto kaning sa bottom up budgeting, gitawag ni siya og rubber base development project intercrop with coffee and banana. Nag-meeting na last April 2014 ma'am. Ay na-attend ato ang kanon, naka-attend ato ang DA. Si Mau, Ma, Municipal Agriculturist. After na-identify na nila yung projects, another meeting na naganap, kasali na yung sa LGU. Kasi 10 mo yan, 10 sa LGU, 10 sa ISO. Then nag-prioritization na daw yung projects. Paano kayo nagkakasundo? Tinignan namin yung project kung feasible ba. Saka mayroon naman kaming Department of Agriculture na personnel, saka yung sa planning, nag-usap kami. During sa approval, nagbutuhan. So, sino yung pataas na buto, siya yung prioritize. Yung sa rubber lang, sir, bakit nagustuhan ng LGU yung project? Actually, sa utok namin yan, ma'am, isa yung rubber. So, anong nangyari doon sa rubber kasi nung nag-approve yun, I thought it was already, yung nag-prepare ng proposal, I thought our Municipal Agriculturist Office. But in this case, the region pala yung nag-prepare sa project proposals. Nung sinabi na, ila-download na namin ang pera, so ganyan. So hinanap ko yung kung magkano bang yung, hinanap ko yung as focal persons of the BUB, GPB. So hinanap ko yung mga project proposals kung magkano ba yung dapat i-transfer doon sa beneficiary na equity from the local government unit. So nung tinitingnan ko ang yung proposal, nakita ko doon na wala siyang pang-labor, wala siyang talagang purely pang lang talaga, seedlings lang siya. Actually ma'am, gikuan man gud siya ma'am, wala mi agi og consultation. Pagbuhat nila project proposal, muna ni kuan nga seedlings today. Budget. Pero ang problema lagi ma'am, kay kami kabalo may magtanom, mag-staking, clearing sa area. Pero unsa naman lang among pamilya. Wala may pantawid sa among pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan. Ug mag-focus lang bida sa among yuta nga tamnan namo og rubber. Kanang project lagi. Ang pantawid namo sa among pamilya ma'am, mga estudyante namo. Sino daw nung nasabi sa inyo, sino ang gumawa ng project? Sa pagkakalam namin si kuan ma'am, ang DE ma'am. Sa DE gikan ma'am kuan ma'am.
nyo rin alam na dapat sa munisipyo, yung nag-uusap kayo, yung may LPRAP, may alam kayo tungkol doon? So yung bottom-up budgeting, kailan nyo lang nabalitaan? O alam yung meron ng bottom-up budgeting noon pa? Ito lang po ma'am, itong pag-meeting lagi ng ma'am nga. Gipahibalo lagi na Meron. Oo. Gipahibalo mga anak kuan do ma'am, na ano kanang sa bottom up lagi budgeting appeal daw mi na kuan daw mi na naka-avail isa daw sa kuan nga na co-op nga naka-avail daw mi nya. Yun gani ang isang mali din dyan na dapat inform ng mga beneficiary talaga na meron kayong project na ganito. So doon tayo nagkulang. Wala nga consultation, sinabi namin doon sa resolution. There's no consultation. Kung sana bumaba sila at kinonsulta nila, meron kayong project, anong gagawin natin? Ito lang ang kaya. Ang alam namin, nandiyan na implementa, nandiyan na yung pera, December, binigay ang pera. Kasi in the first place, ma'am, yung project cost, akala namin sa LGU kasali na yung labor. Pagdating ng pag-download ng pera, nalaman namin na lang yun for siblings lang. Then mayroong ginawa yung LPRAT. Nag-request kami ng for revision sa proposal, but turn down din ng DA yung naman request. Sabi ng namin, tawagan mo yung in charge doon sa region kasi sila yung gumawa ng project proposal. So tumawag ako. So tinawagan ko siya, sinabi ko, gi-explain ko sa kanya, talagang hindi ito pwede. Ma'am, kasi nagalit siya sa akin, ganyan, hindi na yan pwede kasi tapos na yan, ganyan, napirmahan na yung mga MUA, ganyan. So I thought this is GPB, from the grassroots yung planning natin and identification. Bakit ngayon hindi pwede magsabi kami, ako as focal person and planning officer of the local government unit, bakit hindi ako pwede magsabi sa inyo na mali ito? The other week pa, 2 weeks ago, nandito kami sa Butuan, dala ko din yan doon sa kasi mayroon silang forum parang forum nag-invite yung kung mga issues ang Department of Interior and Local Government. Since nga nandun na rin sila the regional director of the Department of Interior and Local Government, nandun na rin siya. So I took advantage of her presence na sabihin sa kanya kasi sila din yung convener ng focal agency na magtingin sa GPB. So as a head of the focal agency doon sa region, so meron dapat sana siyang say na ayusin natin yan. Sasabihan ko yung regional director ng Department of Agriculture niya, ayusin. So ang sagot niya sa akin is, wala akong magawa dyan, that is not my responsibility. So parang nadismaya ako doon sa sagot niya. Kaya hinanapan namin ng paraan, babuti na lang mayroon kaming natira na 20%. Then diyan namin kinuha yung labor component na 400,000.